Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 5 to May 11. Tulad po nakagawian ha, kunin nyo lang po yung resonate kayo and leave the rest. Yung po ibang impormasyon ay para po sa ibang Scorpios po yun. Kaya relax ka lang, gamitin mo yung intuition para makuha mo yung akmang messages sa kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa yung reading for today. Thank you po again para po sa mga nagdo-donate at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po for your generosity and kindness. Isa po yun sa mga paraan para supportahan po ang ating channel. Thank you again for your love. So Scorpio, ano naghihintay sa inyo ngayong May 5 to 11? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the 5 of Cups. Interesting. In the area of what you want, you have the 10 of Cups. Beautiful. In the area of what you need, you have the 2 of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Wheel of Fortune. Beautiful. In the area of your near future, you have the 8 of Pentacles. In the area of your challenge, you have the Queen of Cups. Interesting. In the area of your fortune, you have the 6 of Wands. Beautiful. Victory card. May mapagkatagumpayan ka this time. Congratulations, Scorpio. In the area of your divine advice, meron ka 9 of Wands. At ang outcome mo this week, you have the Page of Cups. Wow, unexpected gift. Naku, antabayan natin yan. Pag-usapan natin later. But first, at the bottom of your deck, you have the King of Pentacles. Wow, ito yung oras, panahon sa iyong buhay, Scorpio, na meron kang pinaglalaanan ng oras, atensyon, pagod, o kaya pera, na parang okay, this time around, gusto kong palaguin ang pera ko, gusto kong payabungin ang negosyo ko, gusto kong magkaroon ng mas magandang trabaho na may benefits, na may magandang malaking kapital para makaipon ako, ganyan. So, ngayon iniisip mo yung pangmatagalan, iniisip mo yung resources mo, iniisip mo yung talagang budgeting mo. I'm seeing someone talagang nag-iimpok, naglalagay ng parang, okay, ito pambayad sa kotse, pambayad sa bahay, pambayad sa tubig. So, ngayon parang sobrang effort mo sa pag-iisip ng mga bagay. Hinahati-hati mo na eh. And now, yung isip mo in the future na kung ano yung bubuuin mo, kung ano yung makukuha mo, kung ano yung stable money na para sa'yo. So, ngayon, may active kang effort para sa kinabukasan mo at para sa kaching-kaching ng iyong pamilya. So, congratulations. This is something big. That's what I'm hearing. Something big that will give you the stability. Kaya ngayon, yung energy na ito, yakapin mo, Scorpio. Tuloy-tuloy mo lang kung ngayon may binubuo ka bang negosyo, may binubuo ka bang sideline, o kaya naghahanap ka ng trabaho abroad o mas malaking trabaho somewhere na talagang yung sweldo ay hindi lang sasapat sa'yo kundi magagamit mo pa para pag emergency ganyan, may meron ka madudukot. So congratulations sa'yo, Scorpio, okay? So start na tayo sa yung reading. At the center, you have the 5 of Cups. 5 of Cups all about you accepting the truth that na parang yung nakaraan ay kailangan mo ng bitawan. Whether past na trabaho, past na lover, o kaya past na endeavor o sitwasyon na parang, you know what, ready na ako, handa na akong umalis, handa na akong iwan yon, natanggap ko na, ganyan. So, pwedeng ito yung mga bagay na parang hanggang ngayon, pinanghihinayangan mo pa rin, pwedeng trabaho ito na napalagpas mo, mga pangarap na hindi natupad, mga inasikaso mo na walang pinatunguhan, ganyan. So, ikaw parang nire-replay mo pa rin sa isip mo, sayang, dapat ganito ginawa ko, sana ganyan ginawa ko, sana inayos ko, sana ito yung naging step ko, sana hindi ko sinukuan, ganyan. So, ngayon, sinasabi sa iyo, spirit guides mo, time na to let go, Scorpio. Time na, okay na yun. Past na yun. Past is past. Wala na mababago doon. Wala na mangyayari doon. Ang kaya mong baguhin ay yung ngayon at saka future. Okay? So, make sure that you make peace na from the past. Make peace na. Okay na yun. Malaki ang potential mo with the King of Pentacles. Malaki ang opportunity for you to start anew. To start big. Okay? So, yakapin mo itong dalawang cups sa likuran nitong taong ito. Yakapin mo itong dalawang cups. Diyan ang swerte. Nandiyan ang opportunity for a brand new start. Okay? So, eradicate na yung regret sa mga nakaraan. Tapos na yun. The 5 of Cups being clarified by the Wheel of Fortune. Magkatabi pa. So, ngayon talagang doble swerte mo. Doble swerte, I'm seeing na anything you're doing now is in your favor. Pinapaboran ka ng kapalaran, pinapaboran ka ng higher ups, ng universe, ni God, ng yung spirit guides. Anything that you do now, parang madali. Mararamdaman mo yan in the coming days, in the coming weeks, na parang,
natanggap ko agad yung tawag, ay, andyan na. Parang yung kahit pagsakay man lang ng jeep or bus para ang dali-dali, something in your favor ang darating sa life mo. Lahat pabor sa'yo. Lahat ay parang magaan, madali, may sagot agad. Ito, mararamdaman mo to, makikita mo to. And mabibuild mo agad yung bagay na gusto mong gawin. Magkakaroon agad ng resulta, magkakaroon agad ng kalinawan. Ngayon, parang everything is really, really a beautiful, beautiful start for you. So, Wheel of Fortune is telling you na pag daw talaga nalagpasan mo na ito, tong past na to, nakalimutan mo na, iniwan mo na, hindi mo na binalikan, the wheel now is turning in your favor. Hindi ka na babalik sa nakaraan. Kaya bitaw na ha, bitaw na sa past because the bright future, doble swerte ang dala sa'yo. Congratulations. In the area of what you want, ito naman ang gusto mo eh. Kaligayahan, di ba? Kaligayahan sa family, mabigay mo pangangailangan nila. I'm seeing someone na may sakit ang anak. Tama ba ito? Naramdaman ko yung energy na someone may sakit ang anak, kaya parang gusto mong subukan talaga to go somewhere, to try something new, to find new ways, pwede magnegosyo, sideline, bagong pagkakakitaan para may panggastos ka sa iyong anak o sa iyong parents o sa iyong family members na may sakit this time. Ito yung iniisip mo ngayon eh, yung makahanap ng enough money para makasupport doon. But for some, I'm seeing you na parang ngayon, hindi ko gagawin ng isang bagay kung hindi ako maligaya, hindi ako masaya, kung hindi ako supported by my family or my loved ones. Ngayon, parang iniisip mo na kaakibat ng pagtupad sa pangarap, dapat masaya din ako. Hindi lang puro pangarap. Alam mo, yesterday, I saw a quote na sana, quote to sa Facebook or sa Instagram. I don't remember where ko siya nabasa. Sabi doon, nakakalungkot yung wala na yung ngiti sa mata ng isang taong tuwang-tuwa na nakuha niya dati yung trabaho na yun. And ngayon, sobrang pagod na niya, sobrang burnout, maliit ang sweldo, maliit ang kita, nawala na yung dati niyang ngiti, nawala na yung dating enthusiasm, excitement sa mga mata niya because yung inakala niyang magandang trabaho at katuparan ng wish niya, ngayon na-realize niya hindi pala yun para sa kanya. That is daw sobrang painful daw nun to realize. Kaya ikaw, nakita ko yun at naalala ko yun because parang tugma dito eh. Na parang ayaw mo magkaroon ng isang trabaho o isang endeavor na balang araw magiging malungkot ka din o hindi ka masaya. Parang this time around, you need to be emotionally fulfilled in a certain endeavor na kahit gawin mo siya, kahit nakakapagod, kahit mahirap, kahit puyat, pero kung masaya ka, okay sa'yo. Kung masaya ka, satisfied ka. At kung nabibigay mo yun sa family mo, masaya ka din. So, now, ganoon yung ginugugol mo. Dapat masaya, dapat happy, dapat fulfilled. Okay? The 10 of Cups being clarified by the 10 of Swords. 10-10, talagang brand new start ito. Dalawa pang bilog. I'm seeing ending of a cycle, ending of an endeavor. You're closing a chapter of your life, Scorpio. At papasok ka na sa bagong era of your life, especially here with a 10-10 combo. 10-10 combo ito, 10-10 swerte din, 2 combos. Wow, this mind-blowing para sa akin. I'm seeing an end of a cycle, an end of a struggle, and parating na yung happiness. Nakikita ko dito na gusto mong matapos ang isang mahirap na sitwasyon sa buhay mo this time. At ang iniisip mo, gusto ko may ahon ng pamilya ko, gusto ko may ahon ng buhay namin sa kahirapan, kailangan ko makahanap ng magandang pagkakakitaan, magandang trabaho, magandang opportunity for me to get out of this 10 of Swords life o 10 of Swords energy, ano? So ngayon may effort for you na maghanap. Kaya dyan pa lang sa start na yan, maganda na yan kasi iikot na dyan ang swerte mo, okay? In the area of your what you need, ito daw ang kailangan mo, Scorpio, sabi sa yung spirit guides mo. Decision, choices, pagpili. This time around, kailangan mo talaga maging matalino sa mga choices mo. Minsan, kailangan yung intuition ang iyong pakinggan at hindi ang iyong mata. Because ang mata ay mapanlin lang. Especially here, ito ang sinasabi ng card na yan eh. Kaya siya nakapiring kasi yung mata niya ay mapanlin lang. Kaya aasahan niya ang kanyang puso, ang kanyang damdamin para para makapamili siya ng tamang desisyon. Naka-cross din ang kanyang kamay because natatakot siya. Ginaguard niya ang kanyang puso sa bawat desisyon. Kaya siguro, hindi siya makapag-decide. Hindi niya mahanap yung right decision in order for this person to make the right action. Pero ikaw, Scorpio, sinasabi sa iyo ng spirit guides mo, pakiramdaman mo kung ano yung tamang desisyon. Pakiramdaman mo kung ano yung feeling mo tama at doon ka pumunta. I'm hearing that your decision is the right decision, that God is protecting you, guiding you, kaya huwag ka matakot mag-decide. Lagi mo daw tanungin ang iyong mga mahal sa buhay, ay iyong mga kasamahan, yung mga importante sa iyo, and ask them for advice. And then timpangin mo, tama kaya itong desisyon ko o hindi? Pag payapa sa pakiramdam ang desisyon, you're on the right path. Yan ang iyong intuition na kumakausap sa iyo. Pag payapa yung pakiramdam ng iyong nararamdaman about a certain decision, intuition yan ang gumagana sa iyo, okay? So now,
I'm hearing kailangan mo daw maghanap pa ng ibang option. I don't know why. Maghanap ka pa daw ng ibang option. Baka kasi ang iniisip mo lang ay option A and option B. Meron pa daw option C and option D, Scorpio. Baka yung option C and option D ay umubra na this time. So make sure na hindi lang dalawa ang pinag-iisipan mo o hindi lang isang path ang gusto mong tumbukin. Dapat maghanap ka pa ng iba. Baka yun ang makatulong sa'yo. Okay, Scorpio? The Two of Swords is being clarified by the Two of Cups. Wow. 2 and 2. Meron kang 10, 10, 2 and 2, and dalawang Wheel of Fortune. Ano ba, Scorpio? Napakaganda ng yung reading. Okay? The Two of Cups is all about agreement or alignment. This is also a soulmate card. Kung ngayon nahihirapan ka mamili, I'm seeing you getting a advice or getting a tap sa likod mo from your higher self na parang bibigyan ka niya ng kalinawan ng isip at mahahanap mo na yung desisyon. I'm also hearing na kailangan mo daw makipag-communicate with someone, ask a permission, ask for guidance. Ikaw ngayon na magkaroon ng initiative o lakas ng loob na humingi ng tulong sa iba. Huy, sa tingin mo, itong gagawin ko, sa tingin mo tama. So parang ikaw daw lumapit sa tao para magkaroon ka ng tamang pagkitimbang, okay? Para makapamili ka na. So 2-2, ibig sabihin yan, you're aligned. Aligned ka sa iyong path, especially here with the Two of Cups. Ito ang higher self mo at ito ikaw. Ito yung nasa langit, ito yung ikaw sa lupa. Binibigyan kanya ng impormasyon tungkol sa mga dapat mong gawin at yun ang ginagawa mo this time. So, 2, you're aligned with your higher purpose. Congratulations. Napakagandang reading. This is really spiritual and very, very, tawag ito, maswerte para sa iyo, Scorpio. In the area of what's affecting your current energy, you have the Wheel of Fortune. Kaya gusto mo nang tumalikod sa nakaraan at handa ka nang yakapin ang bago. Parang ready ka na to move on because alam mo sa sarili mo na gusto mo nang mabago ang buhay mo. Gusto mo nang umikot ang swerte sa life mo. Gusto mo nang matanggal yung mga lumang sistema o yung paulit-ulit na nangyayari na parang feeling mo, ano ba? Ito na naman yung problema namin. May utang na naman. Kailangan na naman bayaran, wala na naman pambayad. So ikaw parang sayo mo, ano ba ang dapat kong gawin para magbago ang buhay namin, magbago ang swerte namin. So ngayon, may active ka, ready ka na to leave everything behind and move forward at dyan na babago ang swerte mo, okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Death card. Yes, this will change your life for the better. This action, ito action mo na pag-alis sa nakaraan at pagyakap sa mga bago, magbibigay sa'yo ng transformation, bagong buhay. Congratulations. Swerte ka na, magbabago pa ang buhay mo. Congratulations, Scorpio. In the area of your near future, ito maganda, 8 of Pentacles. Now you're gonna land on a certain job na mamahalin mo for a very long time. I don't know why I see someone seaman o nasa abroad, nasa barko, ganyan. May tubig ako nakita, dagat. I don't know why bakit ko nakita yun. But I saw someone enjoying a boat ride or a ship ride. Talagang barko, cargo, ganyan. So, malaland ka sa isang trabaho na talagang mahal na mahal mo. At kahit gaano siya kahirap, kahit gaano siya kalayo, kahit gaano siya kabusisi ang kailangan gawin, enjoy na enjoy ka. At pinaghihirapan mo because alam mo kung gaano siya kahalaga. That job will give you the stability na kailangan mo for your family. Makakaipon, makakabuo ka na ng sideline yung negosyo, at continue pa rin yung main source mo ng income, and then meron ka sideline at magkakaroon ka na ng ipon at tuloy-tuloy na ang swerte for you. Congratulations. For some, I'm seeing talaga na magland ka sa isang job o isang endeavor na mamahalin mo, tatagal sa'yo, and this will give you the financial stability that you need. Congratulations, Scorpio. The 8 of Pentacles being clarified by wow, the World card. The World card is success, accomplishment, ending of a cycle, closure of the past, and now you have the brand new life. Congratulations. This is really a brand new start for you. Closing of a cycle, success, and accomplishment. Meron ka talagang trabaho, talagang makukuha. Dito ka na mag-start ng magandang buhay for you. Congratulations. In the area of your challenge this week, Scorpio, you have the Queen of Cups. Challenge sa iyo ang paglalaan ng iyong puso at damdamin sa isang bagay. Parang feeling mo kasi sawang-sawa ka na sa pag-aalaga sa ibang tao o pag-alaan ng lahat-lahat mo. Kaya ngayon parang ginaguard mo na ang puso mo, parang ayaw mo nang ibigay ang lahat. Ayaw mo nang ibigay yung care mo o nurture mo sa ibang tao kasi feeling mo nababaliwala. Ano, Scorpio? So ngayon, paalala sa iyo ng spirit guides mo na huwag dapat alisin ang puso sa anything na ginagawa mo o sinisimulan mo. Dapat laging ang puso ang pinapairal mo because kapag mahal mo ang isang bagay, kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka mahihirapan o hindi ka mapapagod na ituloy ang laban for that person or for that endeavor. Now is the right time for you to really ask your heart, ask your puso, ask yourself,
Para kanino ba ako kumikilos? Para saan ba pinaghihirapan ko? Para saan ba ang nilalaban ko? Ang tinatake risk ko? Kapag alam mo ang sagot, hindi ka mahihirapan sa mga bagay-bagay because alam mo kung para kanino ka lumalaban at para kanino mo nilalaan lahat ng effort mo. Okay, Scorpio? The Queen of Cups being clarified by the Five of Wands. Yes, all of the fights, all of the effort, all of the battles na nilalabanan mo sa buhay mo, always use your heart. And always chase things that are pure. Yung pangmatagalan, yung talagang maglalaan ka ng kaligayahan at total happiness. Wag mo na i-chase yung mga panandalian lang, yung mga pangbukas lang, yung fleeting lang na kaligayahan. Kailangan yung pangmatagalan, yung talagang alam mo na hindi mawawala sa'yo. So, yun ang dapat mong paglabanan, yun ang dapat mong pagtagumpayan. Yung bagay na pinag-uugatan ay pagmamahal at kaligayahan at pag-ibig. Okay, Scorpio? In the area of your fortune, you have the Six of Wands. Wow, this victory card. Alam mo, meron kang 10-10, brand new start. Meron ka pa ditong world card na of success. Meron ka pang dalawang wheel of fortune. Tapos meron ka pang unexpected gift with the page of cups. Meron ka pang victory. Ano na, Scorpio? Ano na? Ano na to? You have the victory here. Something in your life right now, pagkatagumpayan mo. Halimbawa, nagkaplano ka magtayo ng sari-sari store. Ayan, bigla-bigla matatayo mo na yan. Meron ka ng benta, meron ka ng mga ibebenta, meron ka ng agad suki, meron ka na, makukuha mo na agad yung halimbawa, mababawi mo na yung capital. So now, meron kang victory, meron kang mapagkatagumpayan in any endeavor in your life. Pwedeng ngayon makakahanap ka na ng right job. Bigla may tatawag, uy, Scorpio, okay ka na ba? Pasok ka na dito. O kaya, sa trabaho mo ngayon, you will succeed in a certain project or in a certain task. And lahat ng tao sa paligid mo talaga, i-congratulate ka, matutuwa sila sa'yo, you're being recognized, you're being seen, you're being rewarded for your effort. So, congratulations, Scorpio. The Six of Wands being clarified by the Three of Wands. Yes, lahat ng hinintay mo darating na. Kung ano yung pinagtrabahuhan, kung ano yung pinagplanuhan at pinag-aksyonan ngayon, it's a time for you to receive the reward. Tapos na ang paghihintay, victory is yours. Congratulations, Scorpio. In the area of your divine advice, meron ka 9 of Wands. Advice sa'yo ng spirit guides mo. Sinabi ko na rin kanina, huwag ka mapapagod. Ilaan mo lagi ang puso mo sa mga bagay na importante. Kung talagang naniniwala ka sa goal mo, ilaban mo yan. Huwag kang susuko. Magpahinga ka, yes. Magpahinga ka. May mga araw na pahinga. May mga araw na parang ibaba mo na ang flag. Pero araw-araw, lagi mong pipiliing lumaban. 9 of Wands is a wounded warrior. Lagi siya nadadapa. Lagi siya nag-fail. Pero laban pa rin siya ng laban. Because naniniwala siya sa future na visualize niya. Naniniwala siya sa minanifest niyang dreams. At naniniwala siya sa kakayanan niya, ibibigay sa kanya ni God lahat ng dreams niya. I'm seeing sa mo na tapusin mo na daw yung pinapagawa mong bahay, pinaparenovate mo na property. That's what I'm hearing because 9 of Wands is all about renovation and building something. So, kung ano man yung binibuild mo na parang ilang buwan na, ilang taon na nakatenga because kailangan lagi ng ipon, now is the right time for you to really focus on that. Paalala sa'yo yung spirit guides mo. 9 of Wands being clarified by the Queen of Pentacles. Sabi ng spirit guides mo, nasa sayo lahat ng kalakasan, lahat ng resources. Kaya mo maghanap ng diskarte, Scorpio. Kaya mo maghanap ng mga ways at diskarte na magiging sagot sa mga pinaghihirapan mo. Kung halimbawa ngayon, walang pambayad sa ganito, walang pambili ng ulam, sabi ng spirit guides mo, makakahanap ka ng paraan. Kaya mo yan. Huwag kang susuko agad kasi maraming ways, maraming options, maraming paraan. Okay, Scorpio? Paalala sa iyo ng spirit guides mo, kaya ilaban mo ang mga bagay na gusto mong ilaban. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Una-una, number 13. Importante po ba sa inyo ang number 13? This is a confirmation of these messages for you. Basahin natin. You are a conscientious worker with a knack for coming up with creative ideas. Ito yon. And turning them into something real. An optimistic but practical outlook. Ito naman yon. Keeps you determined and on track as you work steadily towards your goals. So, ito yun, practical ka mag-approach Saka hindi ka titigil. Talagang naniniwala ka sa swerte, naniniwala ka sa potential ng mga bagay-bagay. I am confident. So, sinabi sa yung spirit guides mo, nasa iyo yung kalakasan sa trabaho, creative ideas, practical ways. Yung combo na yan, okay ka, solve ka dyan. And ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week, Scorpio. You have change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Ito yon. Yung core energy. 5 of Cups. Kailangan mo daw tanggapin at i-accept ang pagbabago at sa pagbabago lang magaganap ang mga movement, ang growth at ang changes in your kapirahan at ang changes sa iyong fortune ay manggagaling lamang sa pagbabago. Congratulations, Scorpio.
Ang yung outcome na napakaganda, you have the Page of Cups, unexpected gifts coming to you this time. Pwedeng sa trabaho ito, sa negosyo, sa pamilya, sa pag-ibig. Kaya abang-abang ka dyan kasi meron darating sa iyo na magandang regalo in pertaining to the approach mo sa iyong kaperahan, approach mo sa iyong financial stability, financial future. Pwede may darating sa iyo, magbibigay sa iyo ng pera, papautang, o may magbabayad sa iyo finally. After a year na parang hindi mo narinig ang taong ito, bigla-bigla lalapit sa iyo, magbabayad na siya. O kaya makakahanap ka ng right sideline na magtuturo sa iyo kung paano gawin tong sideline na ito. Bigla-bigla may tatawag sa iyo na may trabaho ka na daw o na-secure mo yung dating trabaho na akala mo wala na pero bigla-bigla tinawagan ka ng kumpanya, ganyan. So now, accept and expect unexpected things in your life for your fortune, for the good of you, okay? The Page of Cups being clarified by the Five of Cups. Wow! Pumalik yung core mo na sa ending mo, meaning talagang letting go. Letting go of the past and embrace something new. This unexpected gift will give you the opportunity na talagang iwan ang lahat sa nakaraan and ready ka na talagang tumingin sa future, walang-wala na. Parang sabi sa'yo ng spirit guides mo, umabante ka at huwag ka nang lilingon pabalik. Huwag ka nang babalik sa past. Huwag mo nang babalikan pa yung mga memories o painful memories. Huwag ka nang mag-nostalgia sa mga bagay na yun. Moving forward, dapat ang mata ay nakatingin lang sa future at huwag sa past. And this gift will change your life moving forward. Wow, Scorpio, that is your May 5 to May 11 reading. Meron kang 10, 10, 2, 2. Congratulations. Dalawang Wheel of Fortune. Combo ito. Congratulations. Yan po ang inyong May 5 to 11. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.